May boses sa loob ko na paulit-ulit na sigaw. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Ngayong gabi, kailangan ko siya patayin. Ang aking mahal na tatay. Ang mananalo ng Best Actress na yung taon ay Yun siya. Ito ang aking ina, isang triple threat na nagwagi sa pelikula, G at musika. Salamat sa inyong pagmamahal. Ito na ang ikatlong beses ko mananalo ng Best Actress. Patuloy akong magsusumikap para sa inyo. Dapat ay magtagal pa sana ang kanyang tagumpay. Pero, natagpuan niya ang Pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ako manaliklahan mo. walang hanggan. Nanatili lang ang pangakong iyon ng 6 na taon hanggang sa umangat siya sa tulong ng aking ina. At naging best actor din. Pagkatapos, sa gabi ng aking kaarawan, pinatay niya ang aking ina. Mahal, anong nangyayari sa iyo? Dumudugo ako. Ikaw ang gusto ko kayo. Yunchuk siya. Kayo. Pausan ko. Huwag mo na kasi kaming kisikin. Bakit ko ikaw gustuhin taong katulad mo? Ha? Kung hindi lang dahil sa posisyon mo sa industriya. Hindi kita pinag kahit minsan. Pero sinabi mo, mamahalin mo ako habang buhay, walang hanggan. Kasinungalingan. Wala kahit isang araw na hindi ka nakakasuya sa akin. Nasuskulam ako sa iyo. Bitiwan mo ako. Bitiwan kita. Yun siya, hindi ko na kailanman maaaring bitiwan ka. Best actor na ako ngayon, hindi na kita kailangan. Pero may imahe akong mapagmahal na asawa, hindi ako makakahingi ng diborsyo sa iyo. Kailangan kang mamatay. Crafting ko. Ang aking tunay na pag-ibig. So, Jonas. Malaya na ako. Malaya na. Nabuhay akong muli. Bumalik ako sa araw na pinatay ang aking ina. Jael, huwag mong sisihin ang tatay. Nandito naman ang nanay mo para samahan ka. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ito na ang huling kaarawan na ipagdiriwang ko para sa iyo. Magpahinga ka na. Huwag mo akong hanapin. Babalik ako para hanapin ka. Ngayon, ako na ang anak ni Yoon Suk-sia. Narinig mo na ba? Si Kinting daw ang mag-invest at lalabas sa pelikula ni Direk Chen para manalo ng International Award. Hindi lang iyon. Sabi nila, gusto niyang pumili ng huling estudyante sa pamamagitan ng pelikulang ito. Kapag naging estudyante mo si Kinting, mana mo na ang lahat ng koneksyon niya. Taas agad sa industriya. Di nakira. Kidding. Oh, kahap na. Kasi ba talaga yung card ko? Si Teacher King talaga. Talagang gwapo. Alis ka na ba? Ako. Oh, ayos na ako. Salamat, Teacher Kin. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yun Sai. Ako rin ang iyong sariling anak na iyong sinakal ng ikaw mismo noong 19 na taon na ang nakalipas. Ang pangalan ko ay Yun Zai, ang iyong anak na sarili mong sinakal noong 19 na taon na ang nakalipas. Maganda ang hitsura mo.
Nandito ka rin para sa audition. Idol ko po kayo, kaya pumunta talaga ako ngayon para sa audition ng female lead sa bagong pelikula ninyo. Idol mo ako. Mayroon pang oras bago magsimula ang audition kung okay lang sa'yo. Come follow me. Sige po, Kinlaoshi. Sino itong mapanuksong babae na ito? Nagpanggap pa nga tumba sa harap ng lahat para makuha ang atensyon ni Kinlaoshi. Walang hiya! Kin Bufan, hindi ko inakala na darating ang pagkakataong maghiganti ng ganito kadali. Ang magsuot ng perpektong maskara ang unang hakbang ng paghihiganti. Gusto mo akong patayin? Laruan lang ito para sa kulay ng buhay naman. Bakit? May ginawa ka bang masama? Bakit na ganyan katakot? Huwag ka nang magbiro ng ganyan ulit. Red wine. Naghihintay ka ba ng tao? Wrong. Ay, huwag ka nang magalit. Nagkamali na nga ako eh. Talaga humanga ako sa inyo, kaya sumali ako sa audition para sa bagong pelikula ninyo. Wait, dating ka. Parang pa tayong oras para magkakilala. Kin Bufan, wala ka ng pagkakataon para doon. Tiyak na ibubunyag ko ang tunay mong mukha, masisira ang pangalan mo at iiwanan ka ng lahat. Sampung segundo lang kayo. Lahat, lumabas na. Sino to? Ang lakas naman ng dating. Hindi mo siya kilala? Siya ang anak ni Kim Ying-bi, ang princess ng showbiz. Ang tatay niya ang bida, kaya wala na tayong pagkakataon. Sige pa doon. Narinig ko na ang pelikulang ito ay pinunduhan ng asawa ni Teacher Kim, si Sukyan-lu, ang pinakamayamang tao sa Yongcheng. Ang nanay niya ang investor, ang tatay niya ang bida. Paano pa tayo makikipag-agawan sa kanya? Hindi kayo nakakaintindi ng sinasabi ko. O gusto ninyong agawin ang female lead mula kay Kim Tiao Tiao? Tingnan muna kayo sa salamin. Gusto pa ninyong maging huling estudyante ng tatay ko. Sino pa ang may karapatang gumanap bilang anak ng tatay ko kundi ako? Tama, anak siya ni Kim Ying-di. Ang aming Tiao Tiao, child star na siya mula pa noong bata. Ang female lead ng pelikulang ito ay ginawa para sa kanya. Hoy! Ikaw, extra! Wala ka bang planong umalis? Kausap kita! Bingi ka ba? Hilin, ayaw ko sa mukha niya. Palayasin mo siya. Kaya pala, Anong ginagawa mo? ikaw ang anak niya. Parang nambubuli sa anak mo, hindi ka tutulong. Siya ay lumaki sa industriya ng entertainment. Kung kakayaan na mabuhay sa ganoon lang, kahiyan na yun. Pero, itong bagong mukha na ito, kung kaya niya talagang ibahin si Diao-Diao, may galing din siya. Nahangaan mo ba ang mukha niya? Naman, ako ay nasa. Ako ay. Naghahanap ako ng talento. Iisip mo kung di ko na makakusawa, hindi. Ikaw ang anak niya. Tama, ako nga si Kim Diao-Diao. Papa, bakit Diao-Diao ang tawag sa akin? Kasi palagi kang abala noon, mama, at lagi akong nagmamadaling pumunta sa'yo kahit malayo. Laki na nasa iPad. Alam ko na. Ibig sabihin ng Diao-Diao ay mahal ng papa ang mama. Ay, ibig sabihin mo. Hindi ka na. Iniiwan ko na ito sa'yo. Matalino. Kaya, ibinigay mo talaga ang pangalan na para sa akin.
sa iyong pangalawang anak. Sayang talaga. Loko ka ba? Pakinggan mo ako. Mas magaling kang sumuko at umalis na. Kung hindi, Ikaw si Kim Diao Diao, tama? Alam mo ba kung saan galing? Ang pangalan mo. ano ba ibig sabihin? Bakit kaluhan ang reaksyon niya sa pamamangkin Tiyaw-Tiyaw? Alam ko na, ibig sabihin ng diyaw-diyaw ay mahal ng papa ang mama. Tayo pagiting mo rin. CJ. Iyo ako. Huwag akong hawakan ng mong kamay. Ang pangalan mo ay Diyaw-diyaw, anong nangyari? Shen Yanzhao, 25 taong gulang. Isa sa pinakasikat na bagong direktor sa industriya. Kaya niyang mag-direct at umarte. At mukhang parang sa industriya, marami na siyang pangalan na. At dahil sa kanyang gwapo at malamig na itsura, tinatawag siyang cold-faced director. At siya ang dream guy ng maraming babae sa showbiz. Kuya Diao, Bakit dalawa lang? siguro alam nila na masyadong magaling si Kuya Tiao at si Papa. Kaya dalawa lang ang ibinigay sa kanila. Nandito na ang pamilya. Magsimula na tayo kumain. Director Cheng, Tayo na. Kuya Tiao! Ako na ang bahala sa female lead ng pelikulang ito. Ang papel ni Kim Bufan. Ako rin ang bahala. Oras na. Sige, magsimula na si Kiao Kiao. Ang drama natin ay tungkol sa isang babae na naghihiganti sa kanyang ama. Kailangan ninyong ipakita ang galit at pagkabaliw ng bida. Gusto kitang patayin mula simula hanggang katapusan? Magaling. Miss Diapio, ikaw din siya muna sa mo. payuhan kita. Huwag kang mag-ambisyon ng higit sa kaya mo. Tukom na lang ka. Miss Kiao Kiao. Ang acting mo kanina. Walang kwenta. Sino ka ba para sa akin? Akala mo pwede kang magkomento sa acting ko. Susunod na mag-audition, si Yun Yancy. May gustong tumulong sa kanya sa eksena. Magpagaling na ang babong artista na ito sa anak ni General Manager Kim. Hindi ko siya matulungan. Maganda nga siya, pero hanggang dito na lang ang karera niya sa showbiz. Pasensya na ha. Mukhang walang gustong tumulong sa iyo. Mag-iisa kang mag-perform. Kung walang connection ka sa showbiz, huwag kang magiging palakas ng loob at magpapagalit sa mga taong hindi mo dapat galitin. Kung hindi, maiipit ka sa ilalim magpakailanman. Walang pagkakataong umabot sa tuktok. Natatakot akong bibigyan kayo. Ako na! Ako, pakasama niya sa eksena. Maaari ba ninyo? Tapos na. Sasabihin ko sa iyo, siya ang kinuha ng aking ama para maging aking magiging asawa. Ako na. Humahanga ako sa iyo, kaya pumunta ako ngayon para mag-audition sa iyong bagong drama. Mahal na ama, espesyal kong inayos ang audition na ito para sa iyo. I enjoy mo. Makikipag-rehearsal ako sa kanya. Ano? Pero pa isang kulang wala. Diyaw, diyaw!
Ano ba sinabi ko sa iyo? Magsalita ng konti, kumilos ng marami at kontrolin ang bibig mo. Yun yan, Zai. Kumusta ka? Nakita na tayo ulit. Nga, Guru Kin, hindi ko talaga inakala na personal kang makikipag-rehearsal sa akin. Pinalaki kita. Bakit mo ako tinatraidor? Bakit? Hindi ko yun. Guro, pangganong mo ako. Mayroon akong dahilan. Oh, siya Guro. Sa totoo lang, wala akong dahilan. Gusto ko lang makita kang mapabayaan ng lahat at kumuho ang buhay mo. Ano ba sinasabi mo? Akala mo ba sinadya kong lapitan ka para maging katulad mo? Akala mo ba para sa pera mo lang kita pinalapit? Sasabihin ko sa iyo, hindi iyan ang totoo. Simula pa lang, iisa lang ang gusto ko, patayin ka. Nakalimutan mo na ba? Na ikaw mismo ang pumatay sa iyong asawa. At sa iyong anak na itinulak sa bangin. Ikaw, sino ka? Tama. Ako nga. Ako ang iyong anak. Narito ako para makiganti. Mamatay ka na! Yakari mo ako, mami. Sapat na yan. Sige po, tiyan daw. Isha, magaling ka talaga. Nadala pa nga ako eh. Muntik na siyang maging sikat. Muntik na. Guro Kian, okay ka lang? Okay naman ako. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Gusto ko makapagpahinga muna. CJ, Guro Kian, ingat po kayo sa katawan. salamat sa pagmamalasakit mo. Ay, huwag ka makialam sa tatay ko. Binibining Tiyaw, hindi mo ako naiintindihan. Fan lang po ako ni Guro Kian. Tama na. Halika nga. Nandito na lang ngayon. Abisingan kita sa resulta. Kuya Chen, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Kung ganyan ka pa, hindi tayo matatapos. Muntik na lang talaga. Bakit hindi mo siniyasat muna ang planong iyon bago pa man mangyari? Pasensya na. Kasalanan ko lagi ko. Lumuhod ka. Kasalanan ko. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Hindi na ako gagawa ng ulit, promise. Natatakot na ako ng husto. Sige, hampasin mo na ako. Huwag maniwala sa sinabi ng doktor na galing sa ibang bansa ang gamot na iyon. Huwag tayong mag-inom ng marami. Kung magpapatuloy ka pang magreklamo, lumabas ka na ngayon din. Aalis na ako ngayon. Di ba nakapag-desisyon ako sa at binabayaran pa ang medical bills nito. Malaking scoop ito para sa akin. Sino iyon? Hinto! Hinto ka nga. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Chancho! Pasok, sige mo! Anong ginagawa mo dito? Ano ang ilalagay ko para sa'yo? Kian Laoshi, kailangan mo rin pang mag-touch up. Hindi na, salamat. Bakit hindi ka pa umuwi ngayon? Naiwanan ko yung telepono ko sa audition room. Bumalik ako para kunin. Samahan kita.
Maganda ang performance mo kanina sa audition. Salamat, Kian Laoshi. Yan si Ochi. May video na naman ngayon. Sinasabi ko na yung tamtan bro ka. Ginagamalan mo ang iyo. Bakit ganun kabilis? Napakabilis na lumabas ng balitang ito. Alam, di ko kura ko tayo ni ko. Yun, kumanta ba? Kailangan mong lumabas at magpaliwanag. Tang ba na? Paano na ako pag sa pag-amibuan ba? Ikaw mismo, gumagamit ka rin ba? Ako. Genyo, kayo ng iyong ama. Magkapareho talaga kayo ng iyong ama. Hoy, ako. Papa. Siguro nagkamali na pagkintindi ang kuya. Kasi hindi pala di totoo ang nakikita natin. Sino po kayo? Nag-audition din ako ngayon. Yun yan si ang pangalan ko. Bakit mo sinabi na hindi totoo ang nakita namin? Hindi alam ng lahat, pero kami mga artista, kailangan naming mag-rehearse kasama ang aming assistant para maging mas handa kami sa set kinabukasan. Nag-rehearse pala si Tiao Tiao. Tama. Kailangan namin magsanay ng galaw, linya at emosyon bago mag-shoot. Iyon ang pinakabatayang dapat mayroon ng isang artista. Yan, dahil ko kami tayo tag-ground artista. Kala, hindi pa yung Depende sa anggulo. Hindi talaga ako tinamaan ni Tiao Tiao at palagi naman siyang mabait sa akin. Talaga namang gumaling ang acting ni Tiao Tiao ngayon. Napaka-natural. Nagulat kami lahat. Ay, huwag naman. Ito. Para sa lahat. Sebo, Huyan, Alta, Kuro, Bito. Maraming salamat, maraming salamat. Wala kang pakialam dito. Sino ba ang humihingi ng tulong mo? Wala kang pakialam dito. Sino ang humihingi ng tulong mo? Uriyan mo tubig. Sa nangyari ngayon, salamat sa iyo. Fan mo ako, kaya karangalan ko na makatulong sa iyo. Maganda mo ka. Magaling ka umate at napakabilis ng reaksyon. Ang galing-galing niya talaga, hindi basta-basta. Kung makokontrol ko siya, mas mabuti pang gamitin ko ang pagkakataong ito para mapalapit sa iyo kaysa malagay ka sa eskandalo. Salamat sa paghatid sa akin, Kin Laoshi. Siyempre naman. Malaki ang naitulong mo sa amin ngayon. Fan ko ka pa. Responsibilidad ko na ihatid ka ng ligtas sa bahay. Yan si. Medyo liblib ang tirahan mo ah. Hindi madaling makarating dito. Hindi mo ba naisip na maghanap ng mas madaling daan? Malapit na ako sa bahay, naghihintay pa sa akin ang nanay ko. Nandito na ako, dito ito. Kasi, mali ba ang lugar na ito? Paano ka mananirahan dito? Yancy. Yancy. Mahal ko. Sino ka? Kaya wala. Mahal ko. Bakit kumilos na walang sinasabi sa akin? Napakaraming taon na nakalagpas si Kim Bufan sa batas. Kung hindi ka kikilos, ako na mismo ang gagawa. Lahat ng iyon para takutin lang siya. Hindi mo maintindihan.
Para sa taong tulad niya, ang ganitong paraan. Eksaktong-eksakto. Jisung, bakit pumunta ka sa libingan ni Chen-Jing? May nagawa ka bang masama sa kanya dati? Ako, huli mo na ba akong nakikita? Ang aming Jisung, hindi na binigyan ng tayong gayon. Bakit talaga ako pumunta sa libingan? Bakit wala akong maalaala? Ginamit ko ang hypnosis para mapakita sa kanya ang anino ng aking ina. Para malimutan niya ang gabing iyon. Nakasama niya ako. Makipag-ugnayan ulit sa mga paparazzi. Ipakuha nila ang lahat ng iyon para mas lumaki ang usap-usapan. Mawalan ng kontrol sa harap ng publiko para sa taong tulad niya. Mas masakit pa yun kasi siwala na naman. Pero mas maligya akin. Winasak niya ang pangarap ko at ng aking ina. Sinira ang aming pamilya. At kinuha pa ang aming buhay. 19 na taon siyang nakaligtas sa katarungan. Pero okay lang. Isa-isa kong aalisin ang kanyang maskara. At sa huli, ipapakulong ko siya. Pala, napili na ang taong sinabi mo gusto mong hilahin ko pa ba? Si Qin Tiao Tiao ang pinakamalaking kinikita ni Kim Bufan bilang artista. Anak pa niya. Kung bumagsak siya, ang epekto kay Kim Bufan, magiging malaki talaga. Ang palabas na ito ay nagsisimula na. Bakit? Bakit ang babae sa lead role ay yung plastic na iyon? Ako ang iyong anak! Kasama ko si Yan Kiao nang mapili siya. Mas angkop siya sa lead role, sa imahe at sa kakayahan. Bakit mo siya? Di ba? Ano pa naman sa akin? Pangalawang babae lang naman iyon. Simple ang papel na iyon bagay sa iyo. Bakit naman siya? Ako si Kinya Oyaw! Palagi lang akong kumukuha ng pinakamahusay. Yo, Tio. Ito ang pa sinabi mo gusto mo kumasa sa showbiz. Pinuhugan ng ganay mo at namin para makapasok ka 10 taon na. Anong nangyari? Ha? Hindi ka ba malinaw kung gaano ka kagaling? Papa, Kasi Bufan, ano ako magkakaroon ng anak ko tulad mo? Napakahalaga ng pelikulang ito para sa akin. Kaya namin ito para sa mga international competition at para makakuha ng foreign connections. Yun yan sayang pinili kong lead actress. Tumigil ka ng gumawa ng kalokohan at sumunod ka na lang. Kaya ba ginagawa ni Papa ang pelikulang ito? Alam na itong sinabi. Cube, walang magpapalit sa akin sa puso ni Papa. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit hindi ka? Paumanhin, hindi available ang artista ng Hu family ngayon. Yao Tiao, hindi pa natin alam kung gaano katagal ang opening ceremony. Halika at ayusin ko muna ang iyong makeup. Napakainit kaya. Oh, CJ. Ano nangyayos ba rin niya si? Huwag kang mag-alala, miss, naayos na ang lahat. Sabihin mo sa kanila, talagang ayaw ko sa mukha niya. Siguraduhin nilang naiintindihan nila. Si Yun Zai, panoorin ko lang siya. Wala na siyang mukha. Paano niya makukuha ang video na sa akin? Ate, tara na. Unang beses mo ito sa ganitong malaking proyekto. Kaya magpakita ka ng magandang imahe sa media. Mama, simula sa papel na ito, opisyal na akong papasok sa showbiz. Magsisikap ako tulad mo para maging isang magaling na artista. Sana nandoon ka para gabayan ako at bantayan ang bawat hakbang ko. Tara na. Hoy, tigil!
Mga ganda. Samahan ninyo kami. Nasaan na ba ang bida? Bakit hindi ba dumating? Ikaw, yun yan. Anong problema mo? Bakit wala pa? Muksing. Hindi pa sikat, arte-arte na. Sinong magugustong artista na ganyan? At bukod pa rito, utos ko sa kanila na siguraduhing mapangit siya. Mukhang nagsisimula na rin hindi siya manipapa sa kanya. Tingnan mo, nandito na siya. Nandito na. Muksin! Bakit ganito nangyari? Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo siya. Yan ako, kamali talaga ako. Ang kapal ng mukha mo, nanlaban ka pa sa amin ni Nancy. Ako ang bodyguard na personal na inupahan ni Boss Cheng para kay Nancy. Ako, Ay grabe, maabutan pa ba natin ang launch event? Huli na tayo ngayon. Eh ano na gagawin natin? Mahuhuli sa ganyang importanteng okasyon, baka sabihin pa nilang nagpapakimportante tayo. Yancy, ano ba ginagawa mo? Sabi ka. Paano kung ganito ang balita? Sa araw ng bagong pelikula ni Chen Yan Kiao, inatake ng hold-upper ang female lead pero siya pa ang nanalo. Maganda bang headline yan? Opisyal, anong nangyari dito? Ang galing ng mga artista ninyo ha. 2 babae ang nirobo. Pero sila pa ang huli sa magnanakaw. Naglingkod sa kapwa, magandang halimbawa para sa lahat ng artista. Alam ko gusto mong mapahiya ako, pero dahil sa ginawa ko, yung front page na binigay mo sa akin, masaya ka ba doon ngayon? Ang pangalan ni Yun Yancy ay mabilis na mapupunta sa trending. Natalo ka sa laro na ito. Bata ka pa para sa akin. Yun yan si. Hindi ka walang dating Bakit hindi mo ako sinabihan? Sana pinatulong mo si Zauzi sa iyo. Inlagay mo na nga si Xiaohe sa tabi ko. Tapos, hindi ba maayos ang ginawa ko? Tingnan mo, nakatrending na ako. Sa industriyang ito, kailangan hindi lang may talento at pangalan ka. Kailangan may usap-usapan ka pa para manatili ng matagal. Kung gusto mong guluhin ako, bata ka pa para sa akin. Nagpatulong ako kay Zuzi para itulak ka sa likod. Pagkatapos na yon, aalalahanin na nila ang pangalan mo. Ako si Yun Yancy. Galing sa pangalan ni Yun Zuxia. Matagal na siyang patay, pero napakariwasan niya noon. Parang wala na siyang naaalala pa. 19 na taon na ang nakalipas, siguradong nakalimutan na kami ng pumatay sa kanya. Pero okay lang. Mula ngayon, papaalalahanin ko si Kim Bufan at ang buong industriya sa amin. ano man ang gusto mong gawin. Nandito ako para sa iyo. Si Tiao ba yan? Bakit ka ganyan kadumi? Nga, patay na si Mama. Ano? Patay na si Mama. Mama, Tiao. Siya ay... Unang beses ko siyang nakita.
Handa na ba? Handa na si Mama at ang mga kapatid mo. 3, 2, 1, cheese. Mama, bakit mo pa pinaayos itong malaking bakuran? Kasi dito na ang tahanan ng mga bata, hindi na sila magugutom. Kaya naman gustong-gusto ka ng mga bata, Mama. Pag malaki ko, gusto ko rin maging katulad mo. Sige, sasamahan kita habang lumalaki ka, Tiaw-Tiaw. Mag-aartista tayo, mag-aawitan tayo. Miss na kita. Bakit wala ka na sa tabi ko? Bigyan mo na sa akin ang siopaw. Bigyan mo na sa akin ang siopaw. Bigyan mo sa akin. Ibigay mo na. Bakit kayo nang aapi sa kanya uli? Wala kang pakialam. Halika na. Tigilan mo na ang iyak. Walang silbi yun. Sabi ng nanay ko, kung gusto mo ang isang tatay, dapat ikaw mismo ang kumilos para makuha ito. Ikaw, ano ba ang gusto mo? Gusto ko maging artista, tulad ng nanay ko. Maging sikat. At gusto ko rin humanap ng isang tao. Tapos ikaw, ano ang gusto mo? Kung magiging artista ka, magiging director ako. Kasama mo ako lagi. Nakabuti ba ka? Mula ngayon, apelyido mo na ay Chen. Chen yan Tiao na ang tawag sa iyo. Naintindihan mo. Pero bakit yun ang apelyido ng lahat ng mga bata dito? Naku, anak, kasi itong pabahay na ito ay donasyon ni Tita Yonchuxia. Kaya yun ang apelyido nila. Pero ikaw, nahanap pa na ng iyong tunay na mga magulang. Pag-uwi mo sa bahay nila, maging maayos ka at mag-aral ng mabuti. Napagkasunduan na natin, magiging artista ka, ako ang direktor. Sama-sama tayong lalaban sa masasama. Nag-aral ako ng pelikula. Naging direktor ako. Nagtatag ako ng sariling mundo. Isa ko ito na ng kabulukan at karumihan. Pasensya na. Kasalimutan ko. Okay lang yan, Kiaoje. Ulitin na natin. Pakiramdam ko, yung sampal kanina, hindi masyadong maganda ang dating. Sobra na kayo. Sinasabi niyo naman ko Huwag kang magsalita ng ganyan. Gusto lang ni Tiao-Tiao ng perpekto para sa singin. 1 beses, 2 beses, pwede ka sabihin para sa kahusayan. Pero 15 beses na ito. Inaapi ninyo ako. Baguhan ka na walang koneksyon, nagre-reklamo ka pa. Ano na, kung gusto ng kausap mo, humanap muna siya ng tatay na sikat na artista at nanay na milyonarya, tapos saka kayo magreklamo. Sige na, huwag lang kasi. Sana hindi ka magtampo. Sana isang take na lang para kay Diao teacher ngayon. Hindi ko masasabi. Pero ang simple lang nitong eksena, maraming beses na nating inulit. Hindi ba magsasabi ang lahat na mahina ang acting mo? Tayo kumahana. Sino ba ang gumagawa ng house ulit at take sa isang eksena? Sobra ka na. Apakay ng aking apanyeta. Pasado. Ko. Sino ka ba talaga? Lasok sa bala ko. Tawa! Wag! Ikaw mismo ang may kasalanan. Siya basta-basta nagbago ng script. Hindi ka naman ang nakasulat. Sa tingin ko okay lang. Maganda pa nga ang pagbabago ng eksena kanina. Tara na, tapos na tayo ba yun? Hindi mo nga ako binuri, nag-aambag ka pa sa kanya. Yan, Kiaoche, ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo siya tinutulungan. Yan, Saijay! Sobrang lakas talaga ng sampal ni Kintiao-Tiao. Napalat na ang makeup mo. Gusto ko nga na malakas ang sampal niya. Sinadya kong hindi magpatong ng setting powder para may ebidensya tayo ng pang-aabuso niya. Nakuha ba sa video? Nakuha. Yan, Seiji. Ano na ang susunod nating gagawin? Sapat na ba ang nakunan natin ngayon? Infection na ng Scared na biya. Ng beses. Pulok ang aking masama pa ang puso. Hoy, alam pa ng lahat kung saan ang dressing room ni Kim Bufan. Pumunta tayo para dapatin ng kabalang aking minamahal na hindi apiyaw. Seiji. Hali!
Yan Lao Shi. Pinag-initan ka ba ni Kim Tiao ngayon? Hindi, tinutulungan lang niya akong mapabuti ang acting ko. Hindi niya ako pinag-initan. Pinautan mo. Matangin ka. Napanood ko ang mga eksena mo, pagaling ka. Fan ko kayo, kayo ang aking inspirasyon. Tama at ang mga fan ang pinakamadaling kontrolin. Yang Kiaoje, bakit hindi ka pa alis? Yun Zai. Binyan. Huwag kang mag-isip na hindi ko alam ang tunay mong layunin. Gusto mong kunin ang posisyon ng huling alagad ng aking ama. Sinasabi ko sa iyo, aking iyon. Akin. Inggit ka na, Kim Tiao. Kapag nainggit na ang tao, wala na siyang kontrol sa sarili. Action! Hindi ka bawal pala isa. Pagkanak lang, bawat beses hindi mo naabot ang papak. Kung hindi mo umakti, tumabas ka na. Ino, hindi, kita mo. Kikilala ko. Tama ang direktor. Kailangan mo talagang pahusayan ang iyong pag-arte. Okay ka lang. Gusto mo ko pumunta sa ospital. Okay lang po ako, Guru Kin. Pahinga lang kailangan ko. Talagang walang pinakaburan si Guru Kin at lagi siyang mabait sa mga baguhan. Pero baka naman gabanisip ng anak ni hindi ang pagkakataon ko para manggamot sa mga bago, hindi ba? Tantanin nga lang, habis niya nasaksanin ang layang ng tao. Narinig ko pa na hilig talaga niyang apihin ang mga baguhan sa set. Dati, pera lang ang pampapigil sa balita. Mukhang nagugustuhan pa siya ni Guru Kim. Baka seryoso siyang gusto itong gawing estudyante. Yan Sai, hindi pa tapos ang laban natin. Ate Za, anong katakutan? Nagimik ka na naman, di ba? Yung babaeng iyon ay mabuti naman. Leksyon lang ito para sa kanya, hindi siya mamamatay. Action! Estudyante ka lang ng tatay ko. Anong karapatan mo makiagaw ng pansin sa akin? Ano ngayon? Palagi naman siyang nagnanais ng taong may gamit sa kanya. Wala kang kakayahan pero ako, malayo ang aabot ko. Kaya ako ang pipiliin niya. Pero ako ang anak niya, ang tangi niyang anak, ang tunay niyang anak. Tiyang sabi lang niya. Ano ang sinabi mo? Hindi ganyan ang nakasulat sa script. Ang galing talaga ni Yancy at Lin Tiaoy. Biglang nagbago ang script. Anong alam mo? Wala kang alam. Ako ang kanyang unang anak. Ano ba? Ang problema mo? Baka ang sabi. Masaya mo sabi. Gusto mo palang pinala ko? Hapslo pa ka. Fizay! Hoy, tigilan mo na yan. Hindi ako hindi marunong lumangoy. Hindi kayo lumawi. Alam ko. Nagpapakawa-awa ka para mapansin niyan, Kiaoje. Kaya-hiya ka. Parang may malis eksena. Talaga sa eksena mo. Ikaw yan, kaya kayo ba? Tingnan ninyo, sinasadya niya na pumalag at sumigaw. May napatay. May napatay. Ano yan? Lindsay! Ano ba? Kung ko. Grabe, sobra-sobra talaga si Kim Kiao. Akala ko sapat na ang ginawa niya noong isang araw nang bubugin niya yung tao. Pero dahil sa sikat na tatay niyang best actor, nagpapatay pa siya ngayon. Patahimikin mo sila. Tawagin ang papa ko. Sabihin niyang ayusin ito para sa akin. Tatawag na ako ngayon. Lindsay! Ate Linsay, gising na. Lindsay! Lindsay, huwag mo akong takutin. Gising ka na, gising. Kuya Ken, patay na ba siya?
Yaw, di. It's ko paliwanag ko sa mga away na nangyayari sa pelikula. Ito, bihin na ba? Doon sa lalita na bronze. Sabi naman sin anak Inoy mo ay huwag mo anak ng para sa'yo. Totoo yan. Paumanhin. Makakalusot lang po. Sa'yo na, artista. Pasensya na, hindi mo na makakatanggap ang mga tanong ang aking artista ngayon. Zoich, alam mo bang halos mamatay siya? Hindi ko alam. Bakit naging ganito? Tinanong ako ng assistant ni Kim Kiao kung marunong bang lumanggoy si Mian Chujai. Sinagot ko ayon sa sinabi ni Mian Chujai sa akin. Hindi ko alam na hindi pala siya marunong lumanggoy. Mian Chu. Bakit ang puti-puti ng mukha mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Halos mamatay ka! Hindi ka marunong lumangway, tapos nagpunta ka pa sa ubid ng sadya. Alam mo pala sa Pero epektibo naman yun. Nakita ko na sa balita, pinabubugbog na ng lahat si Kim Kiao online. At isa-isa na rin lumalabas ang mga dating ginawa niyang pang-aapi. Yung kabaruta! Alam mo bang labis na akong natakot? Bakit hindi mo ako sinasabihan ng maaga? Bakit lagi kang kumikilos na mag-isa? Kasi alam ko hindi mo papayagan. Lagi kang ganyan, lagi mo akong pinipigilan. Lagi kang hadlang sa daan ko. Hadlang ako sa iyo. Sa lahat ng taon, anong ginawa ko na hindi para sa iyo? Hindi mo ba alam kung gaano ka kahalaga sa akin? Hindi ka nagsabi kasi sigurado kang ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko o kung gaano ako mag-alala sa iyo. Gusto lang. Makamit ang gusto ko sa pinakamabilis na paraan. Para makuha ang gusto mo. Pinlano mo lahat, kasama na pati ako sa plano mo. Tama ka. Kasama ka talaga sa plano ko. Hindi ko pa kayo. Hinihili mo sa akin na humingi ng sorry sa bastos na babae niyon. Mas ba, alam mo pa na lahat ng tao sa lugar na iyon ay nakikita sa iyo na itinulog siya pababa. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa internet ngayon? Bakit sila nasasabi na hindi mo siya malaga? Huwag kang ginusoy. Ano ba tayo magkakaho sa Senado? Siya mismo ang tumalon para itangib sa akin. Bulag ba ang mga taong iyon? Kang yapo. Una ba ang lahat ng ngiti? Tatay, makiusap ka na sa mga taong iyon. Patahimikin mo sila. Dahil mismo sa katayuan natin, kailangan natin maging maingat sa bawat hakbang. Hindi natin maaaring isakripisyo ang ating reputasyon dahil lang dito. Hayaan mo na lang ba nila akong sirain? Ikaw mismo ang nakakalam kung buong na life nila. Huwag mong isipin hindi ko alam kung paano mo ginagamit ang kapangyarihan mo sa set. Sinasabi ko sa iyo kung ganyan ka pa rin, lalo ka pang magiging controversial. Maaari ba itong makaapekto sa akin? Ay, halo Hindi lang, sorry. Ang tatay ko. Ang tatay ko ay award-winning na actor. Ang nanay ko ang pinakamayamang tao sa Yunsheng at ako si Kim Kiao Kiao. Sikat na bata pa lang, humingi ng sorry sa kanya. Hello? Ano? Ang kontrata ni Kiao Kiao ay nag-expire at hindi na i-renew. Bakit? Hello? Hello? Sayang Song. Ang pelikulang pinaghandaan ni Kiao Kiao bilang female lead, kakapawag lang nila, ayaw na nila sa atin. Ano? At saka, yung variety show na brand collaboration, gusto nilang kansilahin ang kontrata. Paano nila nagawa yun? Hindi mo ba sinabi sa kanila na siya ang anak ni Kim Bufan? Sinabi nila. Kayo ay kayo, ang binibini ay siya mismo. Una na siya ng negatibong balita at halos kalahati na ng kanyang halaga sa industriya ang nawala. Kung ganito pa rin ang mangyayari, kami pa ang matatalo sa pera. Sa mata nila, wala ka ng anumang halaga. Huling beses na kitang tatanungin, humingi ka ba ng sorry o hindi? Hindi ka ba ng sorry o hindi? Ano pa ginagawa mo? Ganyan pa mag-sorry. Sabi ng tatay ko, basta pumayag ka uminom kasama ko at sabay tayong mag-guesting sa isang talk show. Hindi na mag-aakalang baliw ako. Si Yaohe, lumabas ka muna. Pero, Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Kumusta ka naman ngayon? Kumusta na ang minamahal mong guro, Kin? Kahit sa lansangan, ikaw. Lahat sila. ginawa mo si Dadya, sinihan mo na agad. Hindi ako nagpapanggap. Bakit tayo gusto lang masasama sa labas? Kung hindi ka magpapanggap. First mo.
Dapat sorry. Ginawa ko lang ang kailangan gawin para makita ng lahat ang tunay mong kulay. Kasi naman, 10 taon ka na sa industriyang ito. Ang mga biktima, walang bilang. Hindi ako sasama sa parehong show mo, pero dalang lang kay Guru Kin. Umalis ka na. Hintay ka lang, sasabihin ko sa tatay at sa lahat. Ang tunay mong mukha. Bakit mo pa pinabuwag si Guru Kin nang malaman niyang sinadya mo siya? At bakit pa pumayag kang samahan siya sa show para makipagbati? Ito, hindi ba ito sayang? Una, sanay si Kim Diao Diao maging pabida. Kapag mas pinagalit ko siya, mas lalong atake siya sa akin. Kaya pagdating ng show, makikita ng lahat na ayaw talaga niyang makipagbati sa akin. Pangalawa, si Kim Bufan ang nagmukhahi ng pagbabati. At ang image ko ay isang tapat na fan niya. Kaya para sa kapakanan niya, dapat pumayag ako sa kahilingan niya. Para lang. Sa mata ng lahat, kapag sabay kaming nag-guesting ni Kim Diao Diao, matatapos na ang krisis. Pero, sino ang makakapagsabi na hindi ito magiging mas malaking krisis? Al tayong pag-arispin ka mainit ulit ayon. Masaya akong sabi kasama natin ngayon ang buong credit team ng pelikulang Ihaw. Balik tayong pagdating. Mukhang galit pa rin siya. Sa importanteng okasyong ito, wala pa rin ang direktor. Talaga lang ng mga kaunahing fans nila ang mga premyo ngayon. Si Benny, kahit na niloloko mo ako at hindi mo pinapansin ang nararamdaman ko, nandito pa rin ako para sa'yo. Lagi akong nagtatayo ng daan para sa'yo. Alam ko na interesado kayo sa nangyari kay Nianzi noong nahulog siya sa tubig. Aksidente lang iyon. Maraming tao noon at hindi mo sinadya. Dahil sa insidenteng iyon, personal lang humingi ng paumanhin si Yao Tiao kay Niansay. Magkasundo talaga silang dalawa sa labas ng trabaho. Tama ba? Kung hindi ako magkunwari ni sakit, bakit mas natisigawan ang mga tao sa labas? At kung hindi ako magkunwari, bakit personal na humingi ng kaumanhin sa akin? Kahit sabihin mo sa lahat ang sinabi ko sa ospital noon, walang maniniwala sa iyo. Wala ka ng reputasyon. Lisa, parang hindi simple ang relasyon ng dalawang iyon. Nga, ganoon din ang pakiramdam ko. Tiao. Huwag kang mag-akalang sasamahan kita. Hindi si King Kiao ang tatay mo. Gusto mong mapahiya ako. Mangarap ka. Tama ang sinabi ni Papa. Ako at si Ate Niansay, napakalapit naming kaibigan sa totoong buhay. Noon ay masyadong intense ang acting ko. Tama ba? Parang magkapatid kami ni Miss Kiao Kiao. Bakit niya ako? Sadyang itutulak sa tubig. Nakita ninyo. Sinabi ko na, misunderstanding lang ito. Hindi ko kailanman pinabuli ang kahit sino. Sinungaling ka. Bakit nandito ka? Tingnan mo. Mas malaking problema na ang darating. Hindi ka dapat nandito. Lumabas ka. Hindi ako dapat nandito. Saan ba dapat ako? Dapat bang ikulong mo ako? Bago mangyari ang bagay na ito, hindi ko sila nakitang magkasama ni Kim Tiao Tiao. Bakit siya bumalik? Sino ang nagsabing hindi nabuli si Kim Diao Diao? Ang mukha ko mismo ang patunay. Dahil lang pinuri ako ng mga fans na maganda, binuhusan mo ako ng mainit na tubig. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa. Siya mismo. Hindi ko ginawa. Totoo. Hindi sa showbiz, buya ating mansa, maway na sinalala. Lahat na ilan mo, pika. Sabi ako, tsada! Huli ka! Sus! Nakalimutan mo ba, Miss Tiao Tiao? Naka-livestream pa tayo ngayon. Hands up. May drama na. Wala ba ako sa amin? Nagustuhan mo ba? Gusto sa mga fans namin! Bumaba ka dyan. Layuan mo ako. Ano ba ginagawa ninyo? Bakit ko lang ang tinatamaan? Mga hampas lupa! Bakit ako lang ang tinatamaan?
Mga walang kwenta, mga hampas lupa. Hello. Natatyan ako, di siya pula anak naman yan. Nasaan si Jingyi? Hello. Ano kaya siya sa marunong din ang job sa Hello. Jingyi, sandali lang. Puputulin niyo ang panlalata ko. May pagkakamali ba? Ako si Kim Wan. Hello. Hello. Jingyi, alam mo ba ang tungkol sa pang-aabuso ng iyong anak? Wen Hong. Noong 11 na taon na ang nakakaraan, pinili mong patayin siya. Ngayong nasa harap ka ng iyong pangalawang anak, ano naman ang pipiliin mo? Tulungan mo ako. Ang anak ko. Ang anak mo. Ang anak ko. Ang anak mo. Ang anak ko. Tatay, ako ang tunay mong anak. Ako. At mabuting tao lang ang karapat-dapat na maging anak ni Kim Woo-fan. Kung masama ang anak, kasalanan ng magulang, dapat turuan natin mabuti ang ating mga anak. Hindi ako lupad sa inyong lahat. Pero ngayon, nais ko rin kayong maging saksi mula ngayon. Ako, si Kim Woo-fan, ay nagtatanggol ang ugnayan ko bilang ama ni Kim Tiao Tiao. Totoo nga ako. Dati ka ba na akong nadararaw sa industriya ng entertainment? At nagpakasalamat ako sa pagmamahal niyo sa akin. Pero ngayon, kailangan ko konsulting halimbawa. Kasi ba lahat ibang pagkatama? Hindi ko hahayaang kumalat ang ganitong kasamaan sa industriyang ito. Grabe kang mapagkunwari. Hindi mo magagawa yan. Ang nanay ko ang investor mo. Hindi siya papayag dito. Ba't mo hindi ko inside? Musi, hindi papayag si nanay. Tatay! 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 Naloko rin pala si Teacher Kim. Dahil ko lang sinasabi ni Teacher Kim kay kung ngayon na ibustriya. Ngayon, may isa pa akong ipapahayag. Mayroon pa akong isang desisyon na gagawin. Desisyon kong tanggapin si Nyansay bilang aking huling estudyante. Nyansay, talented ka talaga. Aalagaan kita ng maayos. Nawalan ba ng isang inaasahang kikitain? Magtatanim na lang ako ng bago. Salamat, Guru Kin. Hindi kita bibigyan, pangako. Magsisisi ka. Sure. Ikaw ba ang naghanap ng mga baguhan na ito ngayon? Mga piling-piling talagang die-hard fans. Galit ka pa ba sa akin? Galit na galit niya. Pero kahit gaano ako kagalit, hindi ko pabayaan. Kuya, yan lang ba ang alam mong gawin? Pero, hindi ba ganyan ka lagi? Kasi ikaw kasi. Pangako mo sa akin, huwag ka na mag-iingat ng galit nang hindi ako sinasabihan. Galit ako sa iyo, Nancy. Sige, pangako. Pero hindi kita sinabihan kasi nagtitiwala ako na lagi mong poprotektahan ako. Hindi. Focus, natapos lang ng bahagi ng iyong lalingin. Salamat sa laging buhay sama sa akin. Natapos na ang unang supporting character. Kailan kaya lalabas? Ang pangalawa? Malapit na magsimula ang press con. Bakit hindi pa dumadating si Nancy? Matagal na siyang umalis Marami na palang media ang nakapasok. Hindi pwedeng mahuli ang bida. Ay, sana ko lang mo ko. Salamat! Tumawa! 저
Yancy! Tigil! Sino ang nagputo sa inyong gumanaw? Presscon pa naman ito. Bakit hindi ninyo inimbitahan ang pinakamalaking investor? Ikaw ang dahilan kung bakit nagamit sa akin ang anak kong si Kiao Kiao at hindi na siya nagpapansin sa kanyang tatay. Dumating ka na rin sa wakas. Si Xu Qianrong may koleksyon sa magkabilang panig ng batas, ang pinakamayamang tao sa Yin City. Siya rin ang pangalawang asawa ni Qin Bufan. Patawad, pakiusap, bigyan mo ako ng daan. Noong una, siya ay isang matinding tagahanga ni Qin Bufan. Pagkamatay ni Yun Chuxia, dahil sa kanyang kilalang pamilya at magandang mukha, namukod tangi siya sa lahat ng kandidata ni Qin Bufan. At nagtagumpay siyang mapangasawa ang kanyang idolo. Naging pinakamalakas na kalasag ni Qin Bufan. Tumawag ka agad kay Qin Bufan. Sabihin mo sa kanya na may masamang balak si Xu Qianrong. CJ, ang aking ikalawang misyon, paghiwalayin kayo ng asawa mo at alisin kay Qin Bufan ang kanyang pinakamalalim na suporta. Hindi naman talaga pangit ang mukha niya. Balang araw, baka makagawa pa siya ng pangalan sa industriya ng entertainment. Kilala mo siya? Totoo nga. Isang bagong artista na handang-handa para umakyat sa itaas. Ano ka hindi makakakilala sa akin? Matuso ka talaga. Maganda ka rin, pero... Puno ang showbiz ng katulad mo na hindi kailanman magiging sikat. Pakiusap turuan mo ako, Ginang Kim. Kasi nakasakit sila ng taong hindi dapat sasaktan. Ikaw, paano mo nagawang agawin ang lead role ni Diao Diao? Ikaw, paano mo nagawang samantalahin ang aking pagkawala sa bansa? Para piliting siyang umalis ng bansa. Ginang Kim, Hindi mo ako dapat sisihin dahil si Diao Diao ay pinaalis ng Guru King sa bansa. Alam mo ring mabuti. Ang mga bagay na iyon Ay talagang ginawa niya. Ang anak ko ay hindi ganoon ang tao. Sinaktan mo siya, kailangan mong magbayad. huwag mong kalimutan. Ito ay press conference ng pinakamahusay na aktres. Kung alam mo ang tungkol sa akin, dapat alam mo rin na kaya kong patahimikin ang lahat ng taong nandito. Si Diao Diao at Bufan ang mga taong pinakamahal ko sa mundong ito. Ano arap? Pinalayas mo ang aking anak at hinahangad mo ang aking asawa. Paano kita patatawarin? Sa katapusan, ang mukha mong iyan ang puhunan mo para mandamay at mang-api sa aking anak. Kung ganoon, sisirain ko na lang ito. Sisirain ko ang mukha mo. Sisirain ko ang mukha mo. Nandiyan siya! Ano siya? Qianrong! Bufan! Bufan, anong nangyari? Pinunit mo ang puso ko. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang aking damdamin. Ako! Pinunit mo ang puso ko. Okay, kumusta naman ang performance? Iyon ang espesyal na pagtatanghal na inihanda namin para sa launch ngayon. Pinag-guest star ko ang aking asawa na si Qianru. At ngayon, ipinagmamalaki kong ipakilala ang ating bagong award-winning actress, Yun Zai! Hindi ko inaasahan, pero ang galing talaga ng pagganap. Hindi ko alam na magaling din pala mag-acting ang asawa ng best actor. Hindi lang ito isang simpleng film launch ngayon. Pero at ako sa bagay ng gusto niya. Ako, Kim Bufan, ay opisyal na tinatanggap si Yun Zai bilang aking huling estudyante. Bukod doon, siya yung magiging aking anak na kalad. Ano? Gagawin mo siyang anak-anakan ko. Hindi ako pumapayag. Tumasimik ka. Namakamay ko. Nababawi ang aking mga kasalanan. Shout from me. Kaya asubay pala akin. At bukod pa rito, napakagaling ni Yun Zai. Kailangan ko siyang hawakan ng mahigpit para kumita siya para sa akin. Mula ngayon, si Yun Zai ay anak ko na.
Sana tulungan at alagaan ninyo siya at maging mabait sa kanya. Sige, Kudasa. Sandali lang. Nagbigay sa akin ng magandang balita ang Shifu kanina, kaya bilang kagandahang loob. Mayroon din akong magandang balita para sa kanya. Tatay. Nakalimutan mo na ba? Ako talaga. Ang iyong anak na. Ay, mas bubis na ako ng karan. Ano bang sinasabi niya? Hindi mo na ba naalala? Ang sakit ng leg ko. Bakit ka ganun kalupit? Ano naman? Nasiksikan ako hanggang mamatay. O, lumaki. Okay na! Tapos na ang eksena ninyo ni Kinlaoshi. Ito ay isang eksena mula sa aming pelikula. Sana suportahan ninyo kami. Kinlaoshi, hindi kailangan umakyat. Umaasa kami sa inyo para sa box office. Halina, tingnan ninyo. Ang husay talaga ng acting mo. Bakit lang isipan? Pagkaroon ng anak. Sige, sa susunod na press conference, sila Oshi na ang mag-announce. Dito na matapos ang press conference natin ngayon. Kinbufan, bastos ka talaga. Ano? May tinatabo ka ba? Bakit ka natatakot? Kinbufan, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Hindi ba siya Sixuna, yung sikat na artista? Bakit ka nandito? Ayoko nang maghintay pa. Suna, hindi dahilan ng hindi ko pabibigay sa iyo ng papel para magulo ka dito. Huwag kang aalis. Ikaw ba si Ginang Kianro? Anong ginang Kianro? Ako ang ginang Kin. Ikaw naman, sino ka? Ako, ang susunod na Ginang Kin. Ano ang sabi mo? Susunod na ginang Kin. Tama! Anong nangyari? Hindi na makulas. Kinbufan, sinampal mo ako. Rojo, hindi ba sinabi mo na ako ang pinakamahal mo? Gusto mo bang sirain ang aming relasyon ng mag-asawa? Kenro, itong Sixuna, dati ay nag-alok ng katawan para maengganyo ako. Para makakuha ng papel sa Yinhu, kaya tinanggihan ko siya. At ngayon nandito ka, gusto mo bang sirain ang aking reputasyon? Sure. Sumunod sa akin si Kenro sa lahat ng taon at siya ang aking pinakamalaking suporta. Bakit ko siya pababayaan para sa iyo? Si Kianro, sinasabi ko sa iyo, kasama ko siya sa bawat gabing wala ka. Sinabi pa niya na hiwalay siya sa iyo at pakakasalan niya ako. Yahul! Mahal kong kapatid, tingnan mo ng mabuti. Anong klaseng tao ang lalaking minamahal mo? Sinabi mo bang si Bufan ay pinakamahal ka niya? Tama! Si Bufan ang pinakatapat na tao, hindi siya aalis sa akin. Nagtiniwala ako kay Bufan. Hindi na ako pagkataksilan. Alam mo pa na siya ay nabubuhay lamang sa panaginip. Okay lang, kahit maliit na bitak ang malikha. Kim! Ikaw, mapagkunwaring manloloko! Basura! Ginawa ko na ang sinabi mo, pero hindi ko akalaing hindi pa rin nagtiwala sa akin si Kianro. Yung kapal mukhang iyon. Okay lang. Magaling ka naman. Hindi ko lang inakala na pagdating ko sa iyo, pumayag ka agad. Ikaw ay nakapailalim sa proteksyon ni Kim Bufan. Hindi. Nang lumapit ka sa akin, nagpaplano na akong iwanan siya. Bakit? Iwanan ko siya. O hintayin pa bang ipasa-pasa niya ako sa iba parang laruan? Ang ating award-winning na aktor na iyon, hindi siya basta-basta matino. Alam ko. Maniniwala ka ba sa akin? Noong una akong pumasok sa industriyang ito, malinis pa ako katulad mo. Dahil kay Ken Bufan iyon,
Niloko niya ako, sinira niya ang buhay ko. Kung tutulungan mo kaming ibuwal siya, taos pusong magpapasalamat kami sa iyo. Darating ang parusa niya. Nakakainis lang, pinagsipagan ko pang ilantad siya, pero tinabangan pa siya ni Sukianro, yung kapal mukha. Maayos na silang mag-asawa ngayon. Hindi. Sinabi ko na. May mga bagay na kapag nasimulan na, hindi na mapipigilan hanggang sa katapusan. Mahal. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo at kay Xuna kanina? Mahal, makipag-usap ka naman. Bakit mo ginawa yan sa press launch kanina? Gusto mo bang sirain pa ang reputasyon ko? Gusto ko lang ipagtanggol si Kiapiao. Para sa kanya yun. Mahal, nagunalaw. Ikaw, patawarin mo na ako. Mahal. Pagdating ko, ginagawa yun. Patawarin mo na ako. Kasama pa yung kapan. Mahal! Sa tingin mo ba pwede kang gumawa ng sariling desisyon nang wala akong pentulod? Pag-igot na ay magkapareho. Mahal! Idol kita! Katakupan ako! Mahal! Mahal mo ako. Akala mo ba ikaw ang bayaning nagtatanggol sa lahat? Linawin mo. Sikat ka sa labas dahil ikaw ang babae ni King Bufan. Ako ang dahilan ng lahat ng yan. Ako ang bigay sa iyo ng kanalian. Stop words. Ngayon, malaman mo na kung sino pala sa harisbahan na ito. Pasensya na, Kenron. Naginit lang ang ulo ko kanina. Kasi sobrang kita kamahal. Ayoko kang masaktan dahil sa akin at kay Kiao Kiao. Natatakot pa ako na ma-ahor kayo. Taruain mo ako, hindi ba? Okay lang, mahal. Naiintindihan ko. Sobra ka lang akong mahal. Tama. Sobra kita kamahal. Huwag ka mag-alala. Pangako, hindi na kita manasaktan pa. Patawad, Kenwin. Nainit ang gulo ko kanina. Kasi mahal na mahal kita. Totoo. Sobrang ako naman nasakit sa'yo. Huwag pang mag-alala. Pinang-fog di ka minsan. Feel fun. Huli na talaga ito. Tupagulo ka ng iyong asawa. Sino ka? Ano ba ang ibig mo sabihin? Sa isang tao. Tatay, hindi mo ba alam na ako ang iyong anak na? Naman sige mo kayo, binsang taon na ang sinipas. Hindi mo na ba ako naalala? Ang sakit ng leg ko. Paano mo nagawa na maging ganyang marupi? Paano mo nagawa? Kalupit mas kalin ako hanggang mamatay? Hindi. Hindi ka gubuhin. Pagkatapos noon. Nana, imbestigahan mo kung sino ang kakausapin niya bukas. Sinabi mo. Kapag naitanim na ang isang binhi, hindi na ito makipigilan. Boss Kian, ang pera ngayon na i-transfer na sa labas ng bansa. Kasama na ang mga nakaraang transfer, 100 milyon na ang mayroon tayo. Saan ka na nakakita ng ganyan? Ang pera ni Kenro, mas malaki pa kaysa dyan. Ang pamilya nila ang pinakamayaman sa Imsheng. Sa totoo lang, may isang paraan para makuha natin ang lahat ng kanyang pera ng mabilis.
Ibig mo bang sabihin? Patayin ang asawa? Ano may masasabi mo kung kilalang kawalang hiya ang katulad mo? Po. Nakita mo, ito ba? Sino ka ba? Bakit mo gustong paghiwalayan kami ni Bufan? Huwag magmadali, ang pinakamainam na parte ay darating pa lang. Kung bawal, Boss Sen. Manood ka lang. Kapag namatay na siya, ang pera, na iyon, lahat iyon mapupunta sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Gagawa ba ako ng illegal na bagay? Bukod doon, kasama ko si Keanu sa mahabang panahon na. Ano ko siya patatayin? Alam ko na. Mahal pa rin niya ako. Mabuting tao si Bufan. Hindi siya gagawa ng ganyan. Isang mamamatay tao na pumatay ng isang tao, tapos pinalaya ang ikalawa. Ibig sabihin ba niyon ay mabuti na siya? Nakalabas na ng bansa si Tiao-Tiao. Kayang tao. Samantalahin natin. Huwag na siyang. Mayroong bumalik. Bakit? Bakit hindi mo gustong bumalik si Tiao-Tiao? Si Keanu ay hindi kailangang mamatay. Basta hindi bumalik si Tiao-Tiao, ang pera niya mapupuntahin sa akin palong araw. Nakita mo na ba ang totoo niyang kulay? Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Lumabas ka! Ikaw ba, Sikso na? Gusto mo ako? Hiwalayan si Bufan! Tama ka! Lumabas ka na. Sigaw siya! Shemu, ikaw pala. Nagmamadali siyang palitan ang lugar ko, tapos tinatawag pa rin niya akong Shemu. Talagang matyaga ka. Masarap. Ano saan? Wala nun. Yung nakita mo kanina. Akala mo ba ginawa ko ang lahat ng ito? Para agawin ang asawa mo. Kung hindi siya ang layunin mo. Sino pa? Ikaw ang target ko. Ngayon. Anong ibig sabihin mo? Ito ay regalo ko para sa iyo, Shemu. Lahat ng ebidensya ng pagtataksilikin Bufan sa iyo nasa loob niyan. Hindi maaari. Paano? Sa tingin mo, Sikso na lang ang babae niya. Hindi lang isa ang niloloko niya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kayang-kaya mo pang tumawa. Sa tingin mo, hindi ko alam na magtataksil ka pa rin. Isasama kita sa isang lugar. Lumaki sa isang orphanage. Ay, niya. Yun ang apelyido niya. Huwag yan sa'yo ako eh. Samahan kita. Halika. Ano ang relasyon ni Yun Yansay at Yun Zuxia? Sabihin mo na at ang pera.
Dito ba tayo sa... Ito ang libingan ni Yun Suksya. Bakit mo ako dinala dito? Hindi mo ba ako tinatanong? Bakit sa lahat ng oras? Ano ba talaga ang layunin mo? Ito na ang sagot. Hindi ko binigyan ang ibig mong sabihin. Para sa akin ang lahat ng perang ito. Sabihin mo lang sa akin kung saan ang galing si Yun Sai. Sige, sasabihin ko na lahat. Gusto ko ring malaman kung ano talaga ang koneksyon ni Yun Sai sa patay na babaeng iyon. Posible bang hindi talaga namatay si Kiao Kiao noon? Si Yun Yanzi ay isang sanggol na nahanap ko. Doon sa pintuan ng aking bahay, 23 taon na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung sino ang walang konsyensyang nag-iwan sa kanya sa harap ng aking pintuan pagkatapos ipanganak. Alam ko naman, hindi ito utamang oras. Kung siya si Kiao Kiao, dapat ilagay siya na ako na ang nakalipas ng pintas sa orphanage na yun. Sigurado sa kanya kung punta yung kumaan kay Bas. Sigurado. Kung hindi ka maniniwala, tanungin mo ang mga kapitbahay namin, sila ang makapagpapatunay. Alam mo ba kung bakit niya tinanggihan ang mungkahi na ipapatay ako? Dahil illegal iyon. At kahit paano, asawa niya ako. May pagmamahal pa rin siya sa akin kahit kunti. Hindi. Kundi dahil nakapatay na siya ng isang kabit noon. Pinatay na niya ang isang asawa. Ano? Junzo, check na namin. Sinabi ng mga kapitbahay na 23 taon na ang kalipas na makita ng direktor si Yun Yanzi bilang sanggol. Oh. Sabay lang. Kung ang matandang iyon ay nakapunta na sa buong nayon, malamang nagkasabwat sila para manling lang. Junzong, ano na ang gagawin natin? Puntas mo. Busong! Hindi ganyan si Busong. Hindi ganyan. Paano siya? Hindi ka ba kailan tusyo? Hindi ang araw ito. Bakit niya tinanggihan ang mungkahi na iyon? Tao siya. Natatakot siyang mabayo kung makatay siya ulit ng tao. Siya ay Gusto natin malaman kung sino yan si Hataw Kiao noon. Ito lang ang paraan. Chief. Kung walang bangkay doon, buhay pa ang anak ni Yun Suksya. Anong ebidensya meron ka? Ebidensya. Ako mismo ang ebidensya. Ikaw. Ako ang anak ni Yun Suksya. Yun Suksya. Ang weird naman ito. Anong kinakatakupan mo? Ako! Gusto mong mamatay? Tatay! Kiao. Nagkamali ang tatay mo. Hindi kita dapat dinala dito para hukayan ang iyong ibingan. Ay, napitan mo. Aalis na ako ngayon! Ginoo, ayon sa utos ninyo, hindi nagawa ni King Kufan na buksan ng libingan. Hindi na natatap pagkakakilanlan ng babaeng may maskara. Ikaw ba ang anak ni Yun Yin? Hindi ba siya nawala noong nakaraang pagnanakaw sa bahay? Napakalaking iskandalo ang kasong iyon sa buong industriya ng entertainment. Na pinatay si Ian Hao. Ang anak ay misteryosong nawala. Pinupunapisyonan pa siya. Bufan, 1 taon na kang nasa lusa. Suwanan, tikil na ha! Ang totoo. Pinatay niya mismo ang kanyang sariling asawa at ang kanyang pinakamamahal na anak. Pero hindi niya inaasahan Na ang anak na iyon ay nakaligtas. Na! Pinatay niya ang kanyang sariling asawa at anak. Kaya naman. Bumalik ka naman yun para matikan di. Hayaan ninyong makita ng lahat ang tunay niyang mukha.
Ilalantad ko ang kanyang mga krimen. Ayoko na pang masaktan pa ang sinuman. Paano nangyari? Ito! Siya ang aking idol eh. Siya ito ang nawala sa taon. Hindi! Hayop siya! Ang hipok mas. Hindi mo ano? Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba? Kanda pa ikay kun ka na ID mo! Ay, inalis na mo pa yung kesan sa... Kiyaw. Magsipaw. Tama ka. Hindi siya isang magandang ama. Masigit pa. Hindi siya kailangan dapat tawin tao. Nagkamali ako. Pangkot sa sila. Hinto. Galit ka pa rin ba sa nangyari kay Xuna? Nasusuklam lang ako. Sinabi ko na sa'yo, palabas lang iyon sa pagitan namin ng babaeng iyon. Jero, mo try. Ay, shush. Babo. Shush. Naalala ko. Sinabi mo rin yan sa kasal mo kay Miss Yun. Siya nang nakahat na mo si. No. Kaya, papatayin mo rin ba ako? Biro lang iyon. Kin mo fan, gusto kong hiwalayan ka. Bakit na sa'yo nasalig na, no? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Tapos ko. Kahit na inatraso ka nila. Ajay, Sena! Sa lahat ng mga tao dito, ikaw lang ang iniinaan ko. Ikaw ka naman! Nisha, wasa ka siya! Go! Magtiwalay na tayo. Hinahiwalay na kita. Pag-atubin ka pa sa ukin ako. Kin mo fan. Nagsisisi na ako na pinakasalan kita. Bilang isang fan, makapag-asawa ng sariling idolo. Dapat makasalamat ka. Alam mo ba kung gaano kakaswerte? At naribukan ako, so ano ko yun? Nalimutan mo na ba kung sino ang nagtatag ng pamilyang ito? Basta hindi ka sumusunod, sasaktan ka niya. Hindi siya nagkamali. Basura ka talaga. Sasa ko kita, hindi kita ginagawa to. Yung gana mo! Ano ba ginagawa ninyo? Sino kayo? Kim mo fan, alam mo ba kung bakit kaya mo akong inapi noon? Kasi noon, mahal na mahal kita. Nahulog ako sa taong inakala ko ikaw. Nahulog ako sa imahe na pineke mo. Hanggang 20 taon akong nalinlang ang pagmamahal na iyon. Table na ang bukang hasiw. Nawala na ang belo sa aking mata. At sa tingin ko. Kinru! Ihiwalay ko na ang sarili ko sa iyo. Huwag kang magkaasang gagamitin mo pa ang aking pera at impluensya para maghari-harian sa industriya. Hindi ganoon. Kinru! Pakinggan mo ako, Kinru. Nagkamal ako, susundin na kita sa lahat ng bagay. Sige na. Basta, Kinru! Aking sa hotel, bakit ginahin mo sa gano? Natiwas na ba kayo? Pinagbuwa siya. Tuo bang fakites? Kailan ba ang mabuting imahe mo noon? Wala na kayo ng mask. Bro, sagutin mo kami ang diretso. Kinakasok namin kita. Bastos ka. Tumang daw gitsi mo na. Asan na mga aking mga? Galit na galit ako sa iyo. Ay, alam ni. Nasamta! Ay, ayaw ni! Nasamta!
Inilabas ni Supianro ang lahat tungkol sa pangangalo niya at pang-abuso ni Kim Bufan. Bumagsak ang reputasyon niya. Halos lahat ng endorsement niya nawala na. Hindi pa sapat iyon. Paano siya basta-basta matitalo ng ganoon kadali? At sinabi pa ni Xuna, may taong nagtatago sa likod niya, kaya hindi siya basta susuko. Pero wala na siyang natitirang resources. Ang pinampula kung naman ng tao. Malika, nandito pa ako, ang kanyang anak-anakan. Kung gusto niyang lumapat sa mga may kapangyarihan, ako ang pinakamagandang regalo niya. Mianzai, nakakita na ako ng investor para sa iyo. Samahan mo ako mamaya sa makikipagkita sa kanya. Sige po, Ken Laoshi. Nakita mo, ang ahas. Lumabas na sa loob niya. Halika, Lausang, ipakakilala kita. Ito ang aking huling estudyante. Siya rin ang aking ampunan na babae, yung Nancy. Napakatalino niya. Zhang Zong, naay ko sa inyo. Ikaw pala ang isa pang kandidato ni Kim Bufan. Batang babae. Pag nagkinabakas na naging sa'yo. Zhang Zong, gusto ko ba kayong kantahan? Sa matayog na bundok, namumukadkad ang isang bulaklak. Parang si Yuninghao talaga noong araw ang dating niya. Isang bulaklak. Ibibigay. Sa munting dalaga. Alugin ito. Tanggapin. Bawat isa. Sa matayog na bundok, namumukadkad ang isang bulaklak. Pumitas ng isa. Ibibigay sa akin. Munting dalaga. Mama, yes! Ang ganda ng kanta ni Mama. Siyempre, si Mama ay Best Actress at Best Singer. Gusto ko rin maging Best Actress at Best Singer tulad ni Mama balang araw. Sige, magiging Best Actress at Best Singer din ang aking Tiao Xiao. Eh si Mama, ano naman ang gusto niyang gawin? Yes, si Mama. Gusto ni Mama na kumanta para sa aking munting Tiao-Tiao habang buhay. Para bang hindi kita kailanman iniwan. Yung mataba, pati ang anak niya, pinatay ko na rin. Napapagod ka na siguro kamakailan. Kaya lagi kang naglulusot. Sige na nga. Napagkasunduan na natin to. Sa iyo ang babae, sa akin ang puhunan. Ngayon, Kaya mo yan, magtiwala ka. kahit hindi maging artista, pwede akong magtrabaho sa likod ng kamera. Marami akong hawak na eskandalo ng mga artista. Nakalimutan mo ito. Lahat ng mga artistang iyan takot na takot sa ganyang bagay. Sige, mag-enjoy ka. Aalis na ako. Alam ninyo kung sino ako? Baka nalagas ka sa akin. Tapos bakit? Hello. Tapos ko ang nangyas magkasa. Oo. Kung ano, kaitan. Dito.
At nakuha natin ang mga ebidensya ng mahabang panahon na power for sex dealings niya at King Bufan. Sige na. Ano ang nasakit sa iyo? Ano na ang plano mo ngayon? Mahigit 20 taon na suot ni King Bufan ang maskara niya. Mahirap siyang hubaran ng panlilinlang. Si Xiuqianru ang nagbunyag ng kanyang pagkukunwari at inilantad ang kanyang masamang ugali at karakter. Sila ang unang grupo ng mga saksi. Si Zongzong ngayon, matagal na siyang kasabot ni King Bufan sa paggamit ng mabababang paraan para kontrolin ang mga artista at makipagtransaksyon. Siya ang pangalawang grupo ng mga saksi. Mapapatunayan niya ang mga iligal na gawain ni King Bufan. Pero hindi pa sapat iyon. Hindi pa siya mababagsak nito. Dayon, isang ebidensya pa lang ang kulang. Ang ebidensyang iyon, nasa takanan ng pamilyang Kim. 19 na taon na, nakabalik na rin ako. Kiao, halika sa nanay. Kiao, halika sa tatay. Kiao, halika na. Halika na. Yan si. Nandito na. Sino kang nagbibigay sa iyo ng karapatang ipagbigay ako parang produkto? Hindi ka ba fan ko? Kailangan kong magpakita ng mabuti para maloko ka. Ang mga fan ay para magsakripisyo para sa akin. Dapat kang magpasalamat sa akin. Naghanap ako ng malaking kliyente para sa iyo. Walang hiya ka! Radman, mamayis. Pumasok ka na sa industriya ito. Mangyayari din naman ito sa kulit, diba? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka susunod, ipapakita ni Zhang Zhen ang mga kompromisong larawan mo sa lahat. Pero kayo ang mga nang-abuso sa akin. Eh ano ka yun? Ganyan talaga ang mundong ito. Walang magtatanong kung saan maling ang mga larawang iyon. Pag-uusapan lang nila ang katawan mo. At masisiyahan sila doon. Kaya, babe, basta sumunod ka, hindi mangyayari ang lahat ng iyon. At palalagyan ko pa ang iyong karera. Alam mo ba kung paano? CJ, susunod ako sa iyo. Kapatid. Guro Kian, magpahinga ka muna. Okay na ba? Nagsawa na ako. Tinanong mo kung mamahalin mo pa rin ako magpakailanman. Sinabi mo yan! Patay ka na! Buhay pa rin! Tujuboy! Manika, pakiusap na. Tulungan mo akong malaman kung anong sorpresa ang inihanda ng tatay at nanay ko. Sinabi ni Xiuqianru pagkatapos ng nangyari. Isinara ni King Bufan ang silid ng aking nanay. Hindi nga noon naintindihan, pero ngayon naintindihan na niya. Takot si King Bufan, kaya hindi siya makapasok sa kwartong iyon. Kaya nandoon pa rin ang manika sa kwarto. Iyon ang pinakamahalagang ebidensya. Basta mahanap natin iyon. At ang recording ng pagpatay, mahaharap na si King Bufan sa hustisya. Nanay, hindi na ako maitas. Malalaman na ang katotohanan. Siyang
Malapit ka ng malaya. Yun ni Zai, yung babaeng iyon, pinasok niya ako sa sitwasyong ito. Bakit hindi mabuksan ang pintuan na ito? Zuxianxing. Mahal ko. Zuxiansheng. Ay, natatakot ka pala. Chen Laoshi. Natatakot ka pala. Chen Laoshi. Mali ako. Dapat ay... Ay, natatakot ka pala. Papa. Bakit ka tumatawa? Ano ba? Hindi mo na ba ako kilala? Tay. Labing-siyam na taon ang nakakaraan, yung inugok mo sa kwartong ito. Miss. Buhay pa. Tatay. Nagkamali ako. Namatay na nga ako dati. Nakalimutan mo na ba? Dito sa kwartong ito, pinatay mo ng sarili mong kamay ang nanay ko. At ako. Hindi ba? Natakot ka rin? Ang tagal mo nang pinagsara ang kwartong ito. Hindi ka ba hindi makatulog kakaisip? Hindi ka ba? niya! Sasabihin ko sa iyo. Sa napakahabang panahon. Natakot din ako. Kapag naalala ko yung kahilahilatang eksena noon. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit yung pinakamamahal kong tatay ay pumatay ng sarili niyang asawa? Akala ko pagkatapos ng kasalanang iyon, titigil ka na, pero nalaman ko, bulok ka na pala simula pa. At hindi lang iyon ang ginawa mo. Nagkamali ako. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Patawarin mo ako. Babangon ba si Mama dahil sa sorry mo? Nagkamali ako. Makakabalik ba sa dati yung mga babaeng dinungis mo? Nagkamali ako. Ang sorry mo Nagkamali ako. ay makakapagpawala ba ng peklat ni Suking Group? Nagkamali ako. Sasabihin ko sa'yo, Nagkamali ako. wala akong pakialam sa sorry mo. Nagkamali ako. Gusto ko lang ng bayad ha. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Mama, Salamat, mahal ko. ano ang hiningi mong wish, Mama? Gusto ng mama na ang aking munting diyaw-diyaw ay laging malusob, ligtas, masaya at mapalad habang buhay. Sa totoo lang, gustong gusto ko siyang patayin ng sarili ko. Pero hindi ko magawa. Hindi ito ang gusto ng mama na makita. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat nasaktan ang puso ko. Palinaw na ang lahat ng katibayan. Hintayin mo lang. Ipinagmamalaki namin ang ating Best Actress. Ang ating queen ng pelikula, Yun Yancy. Una, nagpapasalamat ako kay Director Cheng Yankyu dahil siya ang lumikha ng papel na ito na akma para sa akin. Salamat din sa lahat ng nanatili sa tabi ko sa lahat ng mga taon. Tama. Si Director Cheng, ang aking boyfriend niya.
Bukod doon, siguradong alam na rin ng lahat ang tungkol sa aking pinagmulan. Masaya ako na sa ganitong paraan muling maalala ng lahat ang pangalan ng aking ina. Ang pagtanggap ng parangalang ito ay nangangahulugang isang hakbang na akong mas malapit sa kanya. Mula ngayon, magtatrabaho ako ng mas husto para malaman ng lahat na ako ang anak ni Yun Zuxia, si Yun Yancy, at nawa para sa lahat ng babae. Ang taong iniibig ninyo ay karapat-dapat sa inyong pagmamahal.